Baka mag-ano daw si Krista po. Ay, ayun, kung ano man yung desisyon ng anak nila. Ayun, tingnan mo, napapahinto si, napapahinto si tata eh. Kung ano man ang desisyon, bakit ka magde-decide sa isang bagay na wala naman? Di ba ba't magde-decide si Krista? Wala na lang naman. Pero dito, nauhuli mo eh. Pinipigilan ni tata pero alam mo na desisyon. Sabi niya, may desisyon. Tingnan mo. Nandyan ka na naman, pasulap-sulap sa akin. Tita Liz po ba galing yung ano? Oh, grabe. Salamat po sa nagbigay ng TV. Grabe, nahihiya ako. Ibig sabihin, napapanood ni Krista Jane yung pinaggagawa ko dito, guys. Nahihiya tuloy ako. Mami, nahihiya tuloy ako. Totoo lang. Pinapanood nila Krista Jane yun, for sure. Puso ko'y nagtataka. Gabi si Mang Bentrel, oh. Pero para sa akin, guys, ito seryoso po. May binulong sa akin yung mami ni Krista Jane. Kaya lang hindi ko na pwedeng i-share sa inyo. Siguro after na lang ng 2 years and a half. Kasi baka mamaya, mas mahirap po. Pero para sa akin lang, may naramdaman ako para sa kanila. And I don't want to push anyone. I don't want to push anyone what I'm talking or what is my opinion. So it's all up to you if you're going to believe me or not. Pero basta ako, masayang-masaya po ako. And salamat ulit kay Krista Jane, sa papa ni Krista Jane, sa kapatid niya, salamat. At salamat kay Bobby. Mami, salamat po. Sorry po kasi last time nagkamali ako. Patawad kasi nasabi ko iwanan ko ni Chris. Patawad ma'am sa mami ni CJ, patawad mami. Hindi ko alam na ganun kayo na nanonood sa akin. Kahit na marami mga nambabash sa atin, naniniwala pa rin po kayo sa akin. Kay Kalingap Tata, maraming salamat kay Kalingap Tata sa comment niya sa akin. Hindi naman po ako magaling. Hindi po ako mahusay na reactor. Nagkakamali din po ako. And humingi din ako ng pasensya nung una. Nagkaroon tayo ng issue. At sabi ko nga na iwanan ko may Chris. Patawad po talaga, guys. And ngayon ko nakita na talaga marami nagmamahal sa akin. Sobra. Hindi ko akalain na ganito pala reaction video. Laki ng effects. Hindi ko akalain po. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ay, nako. Sarap. Salamat po talaga sa tiwala niyo sa akin. Ay, nako. Hello, Ma'am Jocelyn. True ka dyan, sir. Mother instinct yung feelings ni Mommy. Totoo yan. Salamat, Ma'am Gloria sa Dorosan. Saan po sisimulan tong live ni Kalingap Tata? Sa unahan? Sa gitna? Patapos po. Saan po nyo gusto simulan, guys? Salamat, Ma'am Cecil, Ma'am Joan Jala. Ate Aiko, hello, Ate Aiko. Ayan, natuloy ako, ako. Tatawad po, ha. Tatawad talaga, guys, ha. Pero hindi ko na po ulitin yun. Ayoko sabihin na iiwan ako may Chris. Basta love ko kayo, guys. Salamat po sa tiwala niyo sa akin. Syempre, salamat sa Team Kalingap, kala Kuya Bal. Ay, nakusarap sa feeling. Salamat po sa mga kay Ma'am Sheila Pagaran. Ay, salamat po sa Diyos. Ano to? Tuloy na natin to, guys. Tara. Thank you po sa lahat, Kami Chris. Shout out po. Paano na tayo nito? Ay, nako. Grabe si Mami. Ginayak ako. Ginaganan tuloy ako mag-react sa mga Mikrisioner. Salamat po sa pagmamahal nyo. Ate Aiko, hello. Ma'am Cecil, hello.
Tama po ba? Tatanong pa ako? Yung pera din, pinaglaro ko makasama para sa Hong Kong po. Ngayong katapusan siguro yata, pag wala akong budget, di yata ako makasama. Hong Kong? Hindi siya makasama? Salamat, Kaya, Ma'am Linda. pasensya na po sa mga, kung wala ako sa Hong Kong. 5 minutes daw. Si Ate Aiko, napili ng pulis. Ate Aiko, ikaw pinili. Hello, Ma'am Brex. Emerald Army shoutouts. Kaya tuma ako makasama guys, sa Hong Kong. Salamat, Kasi Ma'am magbabayad na Rosemary. daw ng plane ticket eh. Magbabayad na ng plane ticket at saka para sa Hong Kong po. Ngayong katapusan siguro yata, pag wala akong budget, di yata ako makasama. Hindi makasama si Founder. Pasensya na po sa mga Okay lang ba? 24:38 tayo. Sige, salamat po ah. Sige, tatalon tayo ah. 24:38 daw. 24 tayo magsimula. Salamat po kay Ma'am Julian. Salamat po, Ma'am Bigat na Jacket. Salamat sa time. kasi alam naman niya ng mga The English sponsor. shoutout. Ma'am Alma, hello ma'am. Ma'am Jelly, hello po. Sai po, hello. Ma'am Becky Tabano, hello po. Hindi po. Totoo lang po, hindi po mabibili ng pera yung sinabi ni Mami ni Krista Jane. Totoo lang po, hindi po. Alam nyo, marami na pong nagpapasalamat din sa akin. Kahit yung artista, kapatid ni na si Mika de la Cruz. Nagpapasalamat din sa akin yun. Marami yung mga mga nireact sa akin. Nireact ko, nagpapasalamat talaga sa akin. And basta ako mapasalamatan mo lang ako, manoorin mo lang, masaya na po ako. Kaya pala nakikita ko masaya kayo, masaya na rin po ako. Totoo lang. Wala naman akong magawa kundi ako makasama. Alam, pilitin ko ang sarili ko, guys. Alam naman, pilitin ko ang sarili ko, hindi ako makasama. Hindi ko mapilitin ang sarili ko, guys, kung hindi ako makasama. Wala na akong magagawa. Magkano ba ticket sa Hong Kong? Alam ko minsan mura lang, 'di ba? Nagse-sale sila. Oy, congratulations Ate Aiko, ikaw daw pinili ng pulis. Yung kaibigan ni Mikoy. Swerte ng pulis sa'yo. Ipapasubo nun ng M16. M16 na barel. Grabe ka. Kaya mo yung M16? Ang haba nun, Ate Aiko, maayos ka nga. Pero congratulations, ikaw ang pinili ng pulis ha. Buntik to si Ate Aiko. Guys, may bulong ako, guys. Ayan, hinihintay ko eh. Yun, pag Kanina pa ako naghihintay sa'yo kay Kalingap Tata. Grabe to eh. Ano ba bulong mo dyan? bulong kasi ni nanay, guys. O ano? Wala man daw problema kay nanay na magkatuluyan sila Krista. Hoy, Kalingap Tata, totoo ba sinasabi mo? Ano magkakatuloy? Ibig sabihin sila na? Ano yan? Ha? Butong-buto po si mama ni Mikoy kay Krista po. Butong-buto po kay Mikoy. Basta pag nasa tamang edad lang daw si Krista, wala na daw problema sa kanya kasi nasa legal age na po si Krista po. Kasi hindi naman pwede mapigilan yung damdamin daw ng kanyang anak. Totoo ba to naririnig ko? Ano ba to? Kalingap Tata. Tata. Bulong babayan. Ang tindi. Ulitin natin guys. Di ako makapaniwala. Totoo ba talaga? Totoo ba to naririnig ko? Baka ano lang to ha? Panaginip ba to?
Ay, totoo nga. Totoo. Ibig sabihin, hindi ako na naginip. Try natin. Nanay guys, wala man daw problema kay nanay na magkatuluyan sila Krista. Butong-buto po si mama ni Mikoy kay Krista po. Butong-buto po kay Mikoy. Basta nasa lang daw, pag nasa tamang edad lang daw si Krista, wala na daw problema sa kanya kasi nasa legal age na po si Krista po. Kasi hindi naman pwede mapigilan yung damdamin doon ng kanyang anak. Totoo pala talaga, may damdamin. Totoo nga, may damdamin. Walang sagot sa teras. Friend ba to o crush? Hindi ko na maintindihan. Kahit puro tawa po. Nak ng pateng. Meron palang totoo pala yung damdamin. Ang tindi na sinabi ni Tata. Totoo, may damdamin daw. Ang kanyang anak. Naku yung, alam nyo guys, yung sasabihin ko na sana, alam mo yung sasabihin ko sana, sabi ko, di ba, nakausap ko yung nanay ni Krista Jane. Nung nasa diet kami. Alam mo, sinabi niya na rito. Totoo lang guys, yung alam mo, totoo lang yung ibubulong ko po, dapat, after 2.5 years. Ito na yon. Wala na. Ito, ulitin natin. Ito na yon, matinding bulong to, isa pa. Guys, alam naman pilitin ko ang sarili ko, hindi ako makasama. Hindi ko mapilit yung sarili ko guys, hindi ako makasama. Wala na akong magagawa. Okay lang yan. Grabe ka, kalingap Tata. Oh, sana makasama to sa Hong Kong. Kawawa naman, oh. Ang ganda ng bulong. Tapos, hindi, ay, nako, ah. Ayun. Guys, may bulong ako guys. Yun, pag yung bulong kasi ni nanay guys, wala man daw problema kay nanay na magkatuluyan sila Krista. Butong-buto po si mama ni Mikoy kay Krista po. Butong-buto po kay Mikoy. Basta nasa lang daw, pag nasa tamang edad lang daw si Krista, wala na daw problema sa kanya kasi nasa legal age na po si Krista po. Kasi hindi naman pwede mapigilan yung damdamin doon ng kanyang anak na kung sino yung magustuhan. Support na lang daw po si nanay. Basta pag nasa tamang edad na po si Krista guys. Narinig mo ba yung narinig ko? Lintik talaga. Ay, nako lintik si Tata. Bala talaga. Pamak to si Mami. Ano ba yan? Sabi ni Ann Makunan na, Ann Makunan. Ba't kaya pa, Ann Makunan. Sir Mars, ang wish ni Mama Helen sa birthday niya grant. Ay, oo nga. Nagkatotoo. Di ba, no? Grabe, Sige, Lady Goodart, Grabe talaga, Oo nga, at totoo lang guys yung sasabihin ko sana. Nasabi na ni Tata, ano gagawin natin? Wala, matindi na to. Ano yan? Sa lahat ng bulong, guys, promise. Promise. Di ba sabi ni, kasi pwedeng sabihin ng mga basher dyan. Oy, Marzano, sigurado ka bang yung may damdamin yung si Krista dyan, kay Miko yon, di ba? Sabi niya. Ngayon, may isip mo, sinabi ni Mami, wala naghahatid na iba kay Krista Jane. Si Mikoy lang. Ibig sabihin, yung nararamdaman ng kanyang anak, ibig sabihin, sa isang tao lang yun. Imposible namang sa ibang tao yun. Ako paniwala ko kay Mikoy yun. Sa ulitin natin to. Na kung sino yung magustuhan, support na lang daw po si nanay. Guys, may bulong ako guys.
yun, pag yung bulong kasi ni nanay guys, Dito si Tata. wala man daw problema kay nanay na magkatuluyan sila Krista. Oh. Basta. Butong-buto po si mama ni Mikoy kay Krista po. Okay. Oh. Butong-buto po kay Mikoy. Oy, tama yun. Botong-boto kay Mikoy. Itong mama ni Krista Jane. Botong-boto kay Mikoy. Tapos, gusto ko talaga yung nararamdaman. Ayan, oh. Basta nasa lang daw, pag nasa tamang edad lang daw si Krista, wala na daw problema sa kanya kasi nasa legal age na po si Krista po. Kasi hindi naman pwede mapigilan yung damdamin daw ng kanyang anak. Siguro si Krista Jane, nagkukwento sa nanay niya. Mami, huwag kang magagalit ha. Ba't ka ba? Ano bang problema mo, anak? Kasi mami, siguro naman nakikita mo kami sa TV, di ba? Alam mo, mami, gusto kong malaman na ihintay mo pa talaga ako ni Mikoy. Alam mo yun? Ang hirap, mami. Alam mo yung mami. Baka nagkukwentuhan. Si mami tsaka si Krista Jane. Oo, di ba? Naintindi ng bulong ni Kalingap Tata. Ayan, oh, tignan mo, isa pang tanong dyan. Sir Marzano, tignan mo, bakit botong-boto? Ano yun, naliligaw? Sa tingin mo, kahit sino lalaki, sabihin mo botong-boto? Botong-boto ka lang pag alam mo yung lalaki may gusto sa anak mo. For example, may anak ka. Tapos 3 yung manliligaw. Ngayon, alam mo kung sino yung nanliligaw doon. Ngayon, meron ka pipiliin doon kung sino yung botong-boto mo. Ibig sabihin, pag botong-boto ka sa isang tao, ibig sabihin, yung tao na yun may gusto sa anak mo. Sabi ni mami, botong-boto daw siya kay Mikoy. Bakit botong-boto? Bakit botong-boto kay Mikoy? Ano yun, magkaibigan lang yun? Crush lang yan? Botong-boto nga eh. Ibig sabihin, naliligaw yun. Diba? Ganun yun, diba? Ba't mo sasabihin botong-boto ka kung magkaibigan lang? Ano yung kaibigan? Botong-boto ka? Magkaibigan nga eh. Siyempre, botong-boto ka kapag alam mo yung lalaki may gusto din sa anak mo. Sabay tayong tatawa at tumingiti. Ayan ang magandang tanong. Sabi ni Shintaro, tama si Shintaro. Kasi alam niya na mahal naman ni Mikoy si CJ. Diba? Lintek yan. Sa teras, tanawin ng lungsod habang Alam mo, Tata, Kalingap Tata, malupit yung bulong mo. Saka wala naman problema sa akin yan, guys. Kasi nararamdaman lang naman. Sabi naman, may nararamdaman. Okay, pero hindi pa tayo sure kung meron talagang something. Pero syempre, nararamdaman lang naman. Di ba sabi naman, nararamdaman. Huwag naman tayo sumobra doon. Baka mamaya mabash tayo. Pero kung nararamdaman, okay lang yun. Di ba, may nararamdaman ka. At the same time, tama si Ma'am Sapar. Ang maganda kasi open sila sa family both side. Yes, si Mama Helen, gusto si Krista Jane, botong-boto. Pati yung kapatid ni Mikoy. Tapos ngayon, botong-boto naman itong si Mami kay Mikoy. Na nagpapaalam na. Na dati daw hindi daw masyado nagpapaalam. Ibig sabihin, kaya nagpapaalam. Dati kasi hindi nagpapaalam kasi baka magkaibigan pa sila ngayon. Noon. Ngayon nagpapaalam na kasi baka naniligaw. O kaya may something na doon. Kasi nagpapaalam na eh. Dati daw hindi ganun eh. Parang may something na, sa tingin mo? Parang eh. Ito nga kasama. Wala na akong magagawa. Ayan. Guys, may bulong ako guys. Yun, pag yung bulong kasi ni nanay guys, wala man daw problema kay nanay na magkatuluyan sila Krista. Butong-buto po si mama ni Mikoy kay Krista po. Butong-buto po kay Mikoy.
Basta pag nasa tamang edad lang daw si Krista, wala na daw problema sa kanya kasi nasa legal age na po si Krista po. Kasi hindi naman pwede mapigilan yung damdamin daw ng kanyang anak na kung sino yung magustuhan. Support na lang daw po si nanay. Grabe, no? Galing ng nanay. Kasi hindi mo mapipigilan kung talaga yun ang tinitipon ng puso niya, di ba? Basta pag nasa tamang edad na po si Krista, guys. Lily Goodheart, mega love shout out. Sabi ni Ate Beth, si Dad, ano kaya masabi? Botong-boto din kayo. Oh, botong-boto yun. Botong-boto yun, no ka ba? Ano na yan? Default na yon. Pag gusto ni Mami, gusto na rin ng tatay yon, di ba? Ang tawag nga ni Meikoy, Dad eh. Tapos sabi niya, di ba, naka-reserve na daw siya. May nagmamay-ari na. Kaya pala malakas loob ni Mikoy. Kaya pala malakas ang loob mo, Mikoy, ah. Sabihin sa amin yung harap-harapan, na naka-reserve na, may nagmamay-ari na, hindi na pwede mag-mine. Kaya naman pala. Ikaw, Mikoy, ah. Meron pa ba? Meron pa ba dito bulong? Yun na yung bulong niya? Bakit kailangan pang maiyak? Kailangan pa bang maiyak ako? Bakit? Meron pa bang bulong dito kay Kalingap Tata? Kailangan pa bang maiyak si Sina pala? Kalingap Tata? Mas 12 na pala. Ayan ang pumbulong ko po, guys. At saka sabi ni tatay, Oh. sa akin lang kayo maniwala, guys. Huwag na kayo maniwala sa ibang bulong. Ito daw, sa kanya daw maniwala kay Kalingap Tata kasi ang kausap magulang. Ito naman si tatay, pahinga si tatay. Huwag na kayo maniwala sa ibang bulong. Dito lang kayo maniwala sa akin. Kada punta ko doon, may sinasabi si nanay eh. Ang sabi ni nanay ay, gusto ni nanay si Mikoy. Wala siyang hadlang kung yung anak niya ay magkagusto. Ang tindi na ito. Ang daldal mo, Tata. Lintik ang daldal mo. Mapapahamak ako. Buti hindi pa legal. O hindi pa sila legal, ah. Hindi pa legal. Pero, alam mo, totoo lang, guys, ah. Ang lupit na ito. Tuloy natin, ha. Grabe talaga. Grabe yung mga narinig ko, ha. Matindi. Mas matindi pa sa amoy ng kapitbahay mong mabawang putok. Ang lakas. Oh, Gusto ni nanay si Mikoy. Wala siyang hadlang kung yung anak niya ay magkagusto. Kasi, sabi ni nanay, napagdaanan ni nanay yung mga ganyan, yung ma-in love. Lalo na sa mga ganyang edad na... Teka. Kalingap Tata. Ibig sabihin, in love ni si Krista Jean kay Mikoy? Yun ba ang sinasabi mo? In love ni si Krista Jean kay Mikoy? Di ba guys, lumalabas, in love ni si Krista Jean kay Mikoy? Ulitin nga natin. Sabi ni tatay, sa akin lang kayo maniwala, guys. Huwag na kayo maniwala sa ibang Sige bulong. na, oo, niwala kami sa'yo. Dapat pala si Kalingap Tata, hindi nyo isama sa Hong Kong. Alam mo, maganda pala hindi isama to sa Hong Kong. Kasi yung nagbubulong. Kalingap Tata, tuloy hindi kayo isasama sa Hong Kong, ha? Okay lang ba hindi kayo isama sa Hong Kong? Kasi nung hindi ka sinama sa Hong Kong, mas nagbulong ka eh. Huwag nyo isama sa Hong Kong, ha? Para magbulong, ha? Ayun, maganda nito. Uwi natin. Lupit si Tata eh. Ito yung mga natin, talagang matindi bumulong si Kalingap Tata. Di ba, hindi sinama sa Hong Kong. Napabuti pa, ha? Huwag niya isama to para magkwento pa. Tuloy natin. Kailangan pa bang maiyak si Kalingap Tata? Ayan yung pumbulong ko po, guys.
At saka sabi ni tatay, sa akin lang kayo maniwala guys. Huwag na kayo maniwala sa ibang bulong. Bahala ka sa buhay mo. Oh. Huwag na kayo maniwala sa ibang bulong. Dito lang kayo maniwala Sige. sa Sige. May kinig ako. Kada punta ko doon, may sinasabi si nanay eh. Ha? May sinasabi sa'yo? Ang sabi ni nanay, Ano? gusto ni nanay si Mikoy. Wala siyang hadlang kung yung anak niya ay magkagusto. Kasi, sabi ni nanay, napagdaanan ni nanay yung mga ganyan, yung ma-in love. Lalo na sa mga ganyang edad na 16, 15, kumbaga, Normal lang. kasagsagan niya ng ng feelings ng isang babae, isang dalaga po na katulad ni Krista ng mga edad. Kumbaga dyan nagbuhos yung ma-in love sa mga ganyang edad. Linti ka, Mikoy. Kaya pala lakas ng loob mo sa live mo. Ayaw mo pamain. Tapos ang lakas ng loob mo, sasabihin mo, reserve ka na. Kaya pala lakas ng loob mo, lintik ka. In love na, oh. Ulitin natin. Kaya pala lakas ng loob nito, hindi may isa pa. 16, 15, kumbaga kasagsagan niya ng feelings ng isang babae, isang dalaga po na katulad ni Krista ng mga edad. Kumbaga dyan nagbuhos yung ma-in love sa mga ganyang edad. Di ba in love? Yan. Sabi nga ni nanay kanina, hatid sundo daw ni Mikoy si Krista. At nagpapaalam naman daw si Mikoy lagi kapag magkasama sila. Parang kinikilig kami nun sa kwento ni nanay kanina. Tsaka laging si mama ni Krista na wala namang problema kay Mikoy, mabait naman. Magalang naman daw si Mikoy kapag nasa kina Krista pag pumupunta. Napunta si Mikoy sa kala Krista. Magalang ibig sabihin pumapasok sa loob ng bahay. Siyempre magbe-bless yun. Hindi naman pwede magbe-bless yun sa labas ng bahay. Mami, good evening, Mami. Dad, good evening, Dad. Oh, ibig sabihin magaling si Mikoy. Magalang si Mikoy pumapasok sa loob ng bahay. Nagpupunta sa bahay nila Krista Jane. Isa pa. Yan, pinagpaalam naman. Yun. Parang sila. At saka si nanay at si tata, yung mama at papa ni Krista, butong-buto talaga kaya butong-buto po kaya kay Dalawa sila, nanay at tatay, botong-boto. kay Mikoy. Grabe, bulong pa ba to? Kwento na to eh. Alam mo, totoo lang, Kalingap Tata, hindi na bulong to, kwento ng ng dalawa nag-iibigan eh. Maala-ala mo kaya. Dapat ganun ka eh. Habang nagkukwento ka, meron kang music dyan. Alam mo, nag-ano ka ng love story. Hindi na to bulong. Kalingap Tata. Love story to. Nagkukwento ka sa amin, lintik. Love story to eh. Ito si lalaki ay napunta pala sa bahay ni babae. Tapos, magalang daw tong lalaki. At kasi, magalang siya sa tatay at sa nanay at tatay nung babae. At itong babae naman, talagang may nararamdaman na daw. At in love na nga siya sa lalaki na ito. Ganun eh, di ba? Hindi to bulong. Kwento ito ng pag-iibigan. Lintik talaga. Hindi na bulong to. Kwento na to. This is a love story, guys. This is a love story. Wala man daw problema, basta yung wala daw iba. Walang iba daw si Mikoy. Walang iba yun si Mikoy. Wala yung malinis si Mikoy. Oy, shout out kay Rosemary. Shout out, Ros. Rosemary, wag ka mamaya ka na mag-comment, Rosemary. Si Rosemary, araw-gabi, walang... Rosemary, wag ka na mag-comment. Sisira si Kalingap Tata. Comment ng comment eh. Alam mo, nagkukwento eh. Sabi niya, bulong pero nagkukwento siya. Rosemary, wag ka mag-comment. Araw-gabi, walang... Ek-ek.
Tuloy natin. Sino ba yung nag-comment na Rosemary na yan? Nagigigil ako dyan. Ito, turbo ka, nagkukwento tong si Tata. Ni Koy. Wala man daw problema, basta ano daw, yung wala daw iba. Walang iba daw, si Mikoy. Wala yan. Oy, shout out kay Rosemary, shout out Ros. Lintik ka, Rosemary. Huwag ka magpapakita sa akin, Rosemary, lintik ka. Nagkukwento, naku, nagko-comment eh. Basta daw, hindi na daw maghanap ng iba si Mikoy. Basta si Krista lang daw ang iibigin ni Mikoy. Yep. Basta si Krista, ang ano ngayon, Kalingap Tata, ang kondisyon, dapat si Mikoy walang iba. At si Krista lang ang mamahalin ni Mikoy. Pasado yan. O, tuloy natin. Yun. Tsaka, naiintindihan naman daw niya ang ano ng kanyang anak kasi may damdamin din naman ng anak niya na yun, na ma-in love. In love na talaga, in love na. Basta lang daw, ipagpatuloy lang daw ni Krista yung pag-aaral daw. Oo. Basta lang daw, huwag kalimutan ni Krista mag-aaral po. Oy, shoutout Ma'am Janita. Torbo yung nag-comment, oh. Gigigil ako sa nagko-comment. Giwa, kay Ma'am Lady Goodheart, shoutout po. Oy, Lady Goodheart, nandito. Oy, Lady Goodheart, sasakalin kita eh. Nagko-comment ka pala dito, Lady Goodheart, storbo ka. Tuloy-tuloy yung kwento. Oh, sa totoo lang daw, malambing daw si Mikoy. Malalahalin, maasikaso. Kaya parang nahulog ang damdamin ng pamilya ni Krista kay Mikoy. Kaya wala naman daw problema kay Mikoy kapag nasa ano na daw si Krista. Kasi kung higpitan daw naman si Krista daw ng sabi ng mama niya, higpitan naman baka mag si Krista po. Mapalayo yung ano ni Krista sa kanila. Baka mapalayo daw sa kanila or mag-ano daw si Krista po. Ay, ayun, kung ano man yung desisyon ng anak niya na maano si Krista ma-in love, wala daw problema sa kanila. Kasi kung ano naman yung desisyon ng anak, wala na silang magagawa kasi yun, kasi na kung ma-in love man, yan, saan sa anak naman niya. Susundin naman nila yung yung damdamin ni Krista, guys. Susundin nila yung naramdaman ni Krista. Basta lang daw si Mikoy ay sincere din. Basta makita na lang din na sincere si Mikoy kay Krista, why not daw kung maging sila, di ba? Ibig sabihin, Kalingap Tata, sila na. Sila na ba? Alam mo, feeling ko sila na. Feeling ko lang to. Comment ko lang to. Alam mo kung matalino ka, mahuhuli mo yung kwento eh. May kwento ng pag-iibigan dito na kinikwento ni Kalingap Tata. Kung matalino ka, mahuhuli mo. Kung bobo ka, hindi mo maintindihan to. Uli natin. Tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo, matindi to. Wala daw problema sa kanila. Kasi kung ano naman yung desisyon ng anak, wala na silang magagawa kasi yun. Ibig sabihin, Kalingap Tata, nagdesisyon na yung anak. Yung ba pa sinasabi mo sa amin? Sumagot ka. Sinasabi mo rito, nagdesisyon na yung anak. Ibig sabihin, isa pa guys, ayoko maniwala. Naku baby, mawawala ka sa buhay ko. Lintik to mga may Chris. Ulitin natin ha. Tingin sabi ni Tata ha.
Nagdesisyon na daw. Oh, tingnan nyo. Oh. Maano si Krista ma-in love, wala nang problema sa kanila. Kasi kung ano naman yung decision ng anak, wala na silang magagawa kasi yun. Nasa kasi na ano, na kung ma-in love man, yan, nasa sa anak naman niya. Ibig sabihin na in love na talaga. Yung lumalabas na in love na. Buti pa tuluyan kang di pansin. Ibig sabihin, nagdesisyon na. Di masabi sa loobin hanggang sa Ay, grabe guys. Tapos na usapan. Wala na. Wala na. Nagkaaminan na ata. Wala na. Nagdesisyon na daw. Hindi ka tata. I-private mo tong live mo. Visit ka. Matatalo ko sa'yo, lintik ka. Kalingap tata, i-private mo to, lintik ka. Grabe, ito anong bulong? Nagkwento ka? Nagkwento ka ng love story? Alam namin, tuloy love story ng dalawa. Visit to. Love story ang kwento mo eh. Hindi yung bulog eh. Ang daya mo eh. matangay na ng hangin, dila'y pilipit. Pag sa akin ay Ay, grabe. Ano ka po? Ano ka? lumalapit, andyan ka na namang pasulyap-sulyap sa'kin. Tata, i-private mo yung video mo, lintik ka. Hindi, ngayon ako na nahihirapan sa reaction video ko, lintik ka. Tama na nga, tigilan natin to. Tigilan natin. Lagi na lang paligaw-ligaw tingin, ba't di mo subukan? Ay, lintik. Kaya siguro, may mapopost. Kaya siguro merong mapopost. Grabe, lapit na nito sa finish line, guys. Grabe to. Baka mag si Krista po, mapalayo yung ni Krista sa kanila. Ate Aiko, yung baka mo, i-ready mo na, lintik, talo tayo. Parang ayoko nang ituloy to, baka kunwari hindi ko narinig to. Sana panaginip lang to, lintik to mga to. Dapat hindi ako nag-react. Turbo kayo. Baka mapalayo daw sa kanila or mag-ano daw si Krista po. Ay, ayun, kung ano man yung desisyon ng anak nila. Kita nyo? Tingnan nyo. Bakit kakabahan sila kung wala namang nangyayari? Ang tanong, Kalingap Tata, ganito. Bakit kabang-kaba ang kanilang magulang ni Krista Jane kay Miko sa kanilang dalawa? Ba't kinakabahan sila? Ibig sabihin, may something na? Kasi alam mo, kung wala namang something, ba't kakakabahan? Kung 2 and a half years lang naman ang ihintayin, dapat medyo relax ka lang. Ba't parang sinasabi mo na nagdesisyon na yung kanilang anak at natatakot sila? Parang may something talaga eh. Totoo lang. Natin. Nang sabi ng mama niya, hipitan naman, baka si Krista po, Rebelde. mapalayo yung ni Krista sa kanila. O diba?
Grabe to love story na to. Baka mapalayo daw sa kanila or baka mag-ano daw si Krista po. Eh, ba't matatakot sila kung wala naman sila? Kuya, Kalingap Tata, bakit kakabahan yung magulang kung wala naman sila? Kasi kung higpitan daw naman si Krista daw ng sabi ng mama niya. Yun nga ang tanong ko kay Tata ba't mo ihigpitan kung wala naman sila? Not unless meron sila. Ba't mo ihigpitan? Ano ba yan? Tinatanong kita, sumagot ka. Di ba? Tama naman yung tanong ko, di ba valid naman? Bakit ka kakabahan kung hindi naman sila? Linti ka na. Isa pa. Oh. Halin, maasikaso. Kaya parang nahulog ang damdamin ng pamilya ni Krista kay Mikoy. Kaya wala naman daw problema kay Mikoy kapag nasa ano na daw si Krista. Kasi kung higpitan daw naman si Krista daw ng sabi ng mama niya, higpitan naman baka So ibig sabihin, okay lang kay Mikoy kapag nag-18 na si Krista. Ito na, ganda to. Ina-analyze ko lang guys ha. Ibig sabihin, okay lang kay Mikoy na ipag-18 na si Krista. Pero meron ng feelings, no? Between them, parang gano'n, ano? Sa totoo lang daw, malambing daw si Mikoy. Malalahalin, maasikaso. Kaya parang nahulog ang damdamin ng pamilya ni Krista kay Mikoy. Kaya wala naman daw problema kay Mikoy kapag nasa... Ito. Yung sinabi niyang, wala namang problema kay Mikoy. Sabi niya, wala namang problema kay Mikoy. Tingnan niyo guys ha. Tingnan niyo ha. Isa pa. Halin, maasikaso. Kaya parang nahulog ang damdamin ng pamilya ni Krista kay Mikoy. Tapos? Kaya wala naman daw problema kay Mikoy kapag nasa ano na daw si Krista. Di ba? Walang problema kay Mikoy kung nasa 18 na si Krista. So, ibig sabihin, nandun na sa punto na to. Tapos? Kasi, kung higpitan daw naman si Krista daw ng sabi ng mama niya, higpitan naman, baka, baka mag si Krista po. Mapalayo yung ni Krista sa kanila. Parang alam mo yun, talagang to love story. Kasi syempre hindi nagigets natin kasi bata pa si Krista. Pero merong feelings Kaya kay Mikoy, kailangan niya maghintay ng 18 years. 2 months and 3 years, 2 years and 3 months, 2 years and half a year, di ba? Tama. So ibig sabihin, 2 years and a half years, okay? Ang ihintay ni Mikoy. Okay na kay Mikoy. Ang problema lang, ang sinasabi ng mami ni Krista at saka ni daddy niya, ayaw nilang higpitan si Krista. Kasi nga, meron ng nararamdaman to. Ngayon, pag hinigpitan nila si Krista, baka lumayo yung loob ni Krista sa kanila. Kaya ang ginagawa nila ngayon, nagpapaalam na lang sila. Dati-dati, nung una, madalas sila magkasama. Pero, syempre, habang tumatagal, maybe, ito guys, opinion ko lang habang tumatagal, meron ng something na bubuo. At nagkaaminan na nga ng feelings. And syempre, papasok tong magulang na hindi naman pa pwede na sila agad. Hindi pa pwede. So, ang inaano na lang, sinabihan siguro na magulang ni Krista, si Mikoy na, baka pwede, hintay mo yung anak namin pag nag-legal age. Tapos sabi ni Mikoy, according kay Kalingap Tata, okay lang naman kay Mikoy na maghintay siya. So, pinagdidikit-dikit ko yung nangyari, guys. Simula ng interview sa mami ni Krista Jane, hanggang kay Kalingap Tata, pag dinikit ko, sakto yung kwento. Ulitin natin, tingnan nyo, Linawin ito, guys, Ito, opinion ko lang to, Hindi ko sinasabing totoo to. Magbe-base lang ako sa mga narinig ko at napanood natin, okay? Hindi ko to pinipilit, So, ang gagawin ko, pag didikitin ko yung kwento ni mami niya sa vlog ni Maria Ligaya, tapos sa live ni Kalingap Tata, i-merge natin. So, dun sa video, sa mami ni Krista, mapapansin mo, dati, magkasama sila at naggagala sila.
Ngayon mapapansin mo, bakit nagpapaalam na si Mikoy recently neto? Kasi may rules na yung magulang, no? Pero kasi maaaring may something na sa dalawa eh. Maaaring may ganon. Tapos, sinasabi dito na nagkaroon ng aminan, ano na ng feelings, na in love na. Kaya nga lang, hindi naman pwede kasi bawal pa yan. And then, parang ako, feeling ko, kinausap na magulang ni Krista si Mikoy na pwede bang hintay mo yung anak namin after ng legal age? And sabi naman ni Tata, at according kay Mikoy, okay, wala namang problema kay Mikoy na maghintay siya. At hindi naman kasi nila pwedeng, hindi naman pwedeng higpitan nila na, wag ka naman ipagkita kay Mikoy. No, wag na kayo magkita ang dalawa. Pag ginawa nila yon, natatakot silang mapalayo si Krista sa kanila. Kasi nga, based dito kay Kalingap Tata, may nararamdaman na si Krista kay Mikoy. At si Mikoy, ganun din kay Krista. Meron ng feelings. Kaya lang, makikita mo, sinabi ng mami niya kanina, mismo siya, meron siyang rules. May rules na yung mami niya. Kasi syempre, kailangan maingatan yung anak niya. Kasi nga, natatakot siya na baka magayo anak niya, maaga siya nag-asawa. And sabi ko nga, hindi naman masama mag-asawa ng maaga. Totoo lang. No, minsan may mga bagay na nangyayari na hindi naman natin sinasadya. At minsan maganda naman yung nagiging resulta. So, kayo po ang bahala mag-decide hindi ko po pinipilit. Pero kung dudutong-dutongin mo yung mga kwento, sumasakto eh. Kaya sabi ko sa kanina, bakit mo matatakot ka? Ba't mo botong-boto ka? No? Bakit matatakot ka? Ba't ka kakabahan? Ibig sabihin, meron na something dito. Kasi kung wala lang naman to, ba't ka kakabahan? Diba? Tapos bakit kailangan may rules na sila? Dati wala silang rules. Ngayon meron ng rules. Kaya ginagawa ni Mikoy, nagpapaalam na siya. Kasi alam niya, natakot yung magulang, baka ano mangyari. So, perfect. Ang ganda ng kwento ni Kalingap Tata, lintik talaga. Andyan ka na naman, pasulyap-sulyap sa'kin. Grabe talaga. Grabe talaga. Ay, nako. Ang ganda na ito, guys, ha. Opinion ko lang po yun, ha. At hintayin na natin yung formal. Oo, yung official, yung formal na lang after 2 years and a half years. 2 and a half years ang hihintayin natin. And okay na po lahat. Totoo lang, okay na lahat. Nagka-amin na silang dalawa. Kasi kaya nga nagtatawagan silang Han, di ba? Sa live selling, eh. Han, ito po guys, ha, inuulit ko, opinion ko lang po ito. Hindi ko to pinipilit. Pero grabe talaga, ano? Ay, nako, tuloy natin. Baka mapalayo daw sa kanila or baka mag-ano daw si Krista po. Ay, ayun, kung ano man yung desisyon ng anak nila. Ayun, tingnan mo, napapahinto si Tata, eh. Kung ano man ang desisyon, bakit ka magde-decide sa isang bagay na wala naman? Di ba ba't magde-decide si Krista? Wala na lang naman. Pero dito, nauhuli mo eh. Pinipigilan ni Tata pero alam mo na nag-desisyon. Sabi niyo, may desisyon. Tingnan mo. Baka mapalayo daw sa kanila or baka mag-ano daw si Krista po. Ay, ayun, kung ano man yung desisyon ng anak nila, Natigilan ka, no? Tigilan si Tata, eh. Tingnan nyo, guys, ha. Tigilan si Tata, eh. Tingnan mo. Baka mapalayo daw sa kanila or baka mag-ano daw si Krista po. Ay, ayun, kung ano man yung desisyon ng anak nila, maano si Krista, ma-in love, wala daw problema sa kanila. Kasi nga, in love na. In love na yan. Kasi kung ano naman yung desisyon ng anak, wala na silang magagawa kasi yun, kasi na kung ma-in love man, yan, nasa anak naman niya. Susundin naman nila yung damdamin ni Krista, guys. Susundin nila yung naramdaman ni Krista. Basta lang daw,
si Mikoy ay Malinis. sincere din. Basta makita na lang din na sincere si Mikoy kay Krista, why not daw kung maging sila, di ba? Kaya Mikoy, ayusin mo buhay mo, maniwala ka. Totoo lang. Alam mo Mikoy totoo lang kung ikaw ayusin mo buhay mo, maniwala ka sa akin. Make it sure mo lang talaga, ito Mikoy alam mo love ka namin, pero make it sure. Kasi matindi na yan. Kasi totoo lang kung may naramdaman ni si Krista para sa'yo. Ito Mikoy seryoso ako Pag may naramdaman sa'yo si Krista, make it sure talaga, walang sabit Maniwala ka. Pero alam ako tiwala naman ako kay Mikoy. Naniniwala po kay Mikoy. At maayos si Mikoy. Sabi nga niya, pag daw siya nagmahal, binibigay niya lahat. Di ba binibigay ni Mikoy lahat? Naniniwala ako kay Mikoy. At panalangan natin na talagang samahan sila ng Diyos, no? Why not daw kung maging sila, guys? Yeah. Kaya lang, sabi ni Ma'am Isay Aquino, may usapan na yan sila Sir Mars, kaya nagbigay ng rules ang magulang, maghintay ng legal age. Yes, ma'am. Yun din yung naramdaman ko exactly po. Meron ng usapan talaga. Kaya sabi nga kanina, nauhuli natin, sabi daw ni Mikoy, okay lang sa kanya. Di ba? Nag-usap yan. Nag-usap yan for sure. Yan. Ang sabi nga ng sponsor, si Tequila Rampo, yung nasa Hong Kong, kapag magkatuloyan daw si Mikoy at Krista, uuwi daw siya. Siya daw yung uuwi daw siya. Kapag magkatuloyan daw si Krista at si Mikoy. Grabe yan. At saka isa pang bulong, guys. Teka lang, bago tuloy, shoutout kay Ma'am Palana, hello. Lali Balmedina, hello po. Hello, Ma'am Lourdes de los Reyes, hello po. Jean Grace Cabarubes, hello po. Layas ka talaga ito. At yung isa pang bulong, guys, may umamin na, guys. May umamin na. May umamin? May umamin na po. Anong klase pag-amin? Kalingap tata, anong klase pag-amin? Oy, Ate Egob Japan, shout out po. Ate Aiko naman, visit to Nagsasalita si Tata, nag-comment ka, nagigigil naman ako sa'yo Anong pag-amin yun? Ate Aiko kasi nag-comment Guys, may umamin na. May umamin na po. Oy, Ate Egob Japan, shout out po. Kumusta po, Pami? Ito, tutulog tayo nakangiti. Ano yung Tata? Nakakawa. Alam. Grabe pakilig ang bulong mo. Kaya sabi ko, pag nagbulong ako, doon ako kay nanay. Kasi yun ang talagang bulong talaga na ibubulong sa'yo. Ibubulong sa'yo ni nanay yung Parang sarap pakinggan ng bulong ni Kuya Tats. Hindi yan bulong, love story yan. Nag-storytelling si Tata. Huling-huli na guys. Marites. Basta isulat nyo po sa lahat ng mga Mikris. Isulat nyo lahat na napapansin nyo. Makikita nyo yung istorya. Isulat nyo yung bawat pangyayari. Makikita mo yung istorya. Ano ang bulong mo, Tats? Sino ang umamin na? Ay, nako. Ate Aiko. May umamin na. Finish na. Di ba? Finish na. Sabi ni Tata. Hoy, tismoso ka, wag kang magbulong. Ay, sabi ni Rosemary. Ang sarap pakinggan ang bulong ni Kuya Tats. Basta may umami na guys na pero wag muna nating anuhin. Kumbaga, paanuhin muna natin guys. Oy, Pambihira 1105. Salamat sa bulong. Alam mo, Tata, may umami na, sinabi mo na kanina sa haba ng kwento mo Sabi mo may na-in love na. May nagdesisyon na. Alam na namin kung sino yung umamin. Uy, grabe. Thank you po sa pakulay. Kaya umamin ang bulong mo sa amin. Alam mo, kadalasan umaamin dyan babae. Kasi siya yung sinusuyo Babae umamin dyan, kadalasan. Hindi naman na pwedeng aamin lalaki. Biro mo, lalaki ang aamin. Usually sa ating mga Pilipino, ang umaamin yung babae. Kaya nga sabi ni Tata na in love Pero pinipihit niya, pero alam na natin, may umamin na. Hindi yun umamin dahil crush, hindi. Maamin kayo na, sa tingin nyo ba, crush yun? Hindi crush yun. Ano yun? Na in love. Kinikilig po ako doon. Tusok pa nagsagad na sagad. Kaya Tats, ganito lagi ang topic mo sa live para
Dagsain ka ng mga cleaners. Ako umamin na pambihira. Thank you. Yan, si Police ang umamin na kay Ate Aiko. Sana all. Thank you bro, pambihira. Salamat pambihira. Kalingap tata, salamat sa ano mo, sa kwento mo, lupit. Thank you po. Tinapos mo, meron ng istorya itong mga Mikris. May istorya na sila nabuo. Sa akin, may istorya na ako nabuo. Kaya grabe yung kilig namin kanina ng Ligaya, guys. Usap talaga kami. Ako, si Ligaya, mama ni Krista, si Krista, at saka si papa ni Krista. Oo, tama, Lady Goodheart. Si CJ ang umamin kasi Mikoy matagal nang umamin, no, 'di ba? Nakuha niya, 'di ba? Napagko-connect natin. Si CJ yung umamin. Para sa akin, ha. Saka si Jessica. Grabe, halos limang oras kami nag-topic, guys. Inaabot na kami ng gabi. Oras. Pinag-usapan namin si Mikoy at Krista, guys. Tawa lang. Ayun na, pinag-usapan nila si Mikoy sa si Krista, walang ibang involved. Silang dalawa lang. Tawa lang po si Krista, guys. Habang pinag-usapan namin kanina yung about sa kanilang dalawa. Yung mga ano. Yan. Oy, yung mga nasa abroad, umuwi na kayo. Kaso, hintay pa natin 2.5 years eh. Lumang builders. Ayan po, guys. Sus, nagpapayat pa naman ako. Nag-gym na ako. Nag-gym na ako para pupunta ko sa Hong Kong. Huwag ka na pumunta sa Hong Kong, dito ka na lang sa Pilipinas, kalingap tata. Mas marami ka na bubulong eh. Pag pumunta ka sa Hong Kong, wala nang bulong. Di ba, ano? Kaya mga bashers kaya mga bashers dyan, manigas kayo. Kaya mga bashers dyan, manigas kayo, guys. Yung mga bashers dyan. Manigas kayo. Maligas kayo. Ma'am Teresita Medalya, masaya ako sa bulong mo. Yan. Ma'am Milyu 600, baka hindi makasama sa vlog. Hindi ako kalingap tats hanggang... Sabi niya, Ma'am Karen Habal, may nag-comment, Sir Mars, sana mabasa mo. Sinagot na si Mikoy ni Krista, yun ang birthday gift ni Krista, Sir Mars. Ah? Ay, oo. Alam, feeling ko ha. Alam mo ito feeling ko lang naman. Hindi ko pinipilit to. Feeling ko nga nung birthday ni Mikoy. Feeling ko, birthday ni Mikoy, no? Umamit, pero dun sa pinalabas lang na no? Pero feeling ko may something na, no? Pero feeling ko talaga. Hindi ko maamubon, pero feeling ko talaga meron. Buto. Yan, hindi na namin sinama yun sa vlog. Yung mga topic namin gano'n na grabe yung conversation namin. Na yung advices namin na yung advices namin na Krista na yung kung ma-full ka, dapat lang, yung tama-tama lang. Huwag masyadong ibuhos agad yung if you fall in love. Pero may mga advices naman kami, Krista, na kung ikaw ay ma-in love, huwag masyadong, kumbaga magpakipot ka rin. Magpakipot ka rin. Ibig sabihin, ba't ka nagbibigay ng advice, kalingap tata, kay Krista? About sa in love. Ibig sabihin, in love na talaga si Krista. Kasi hindi ka magbibigay ng ganyang advice about sa in love? Natatawa lang. Ba't ka magbibigay ng advice sa in love, di ba? Huwag masyadong mapalata na ikaw ay in love na in love. Alam mo, tata, hindi mo alam na inaano mo talaga, ini-spill mo si Krista. Ayan guys, tignan nyo. Ang tindi, tignan nyo. Ito na yung sagot, tignan nyo. Fall in love. Pero may mga advices naman kami, Krista, na kung ikaw ay ma-in love, huwag masyadong, kumbaga magpakipot ka rin. Magpakipot ka rin. Huwag masyadong mapalata na ikaw ay in love na in love. Kay Mikoy, kasi si Mikoy, parang halata ko rin, parang in love na rin eh. Ay, grabe to. Natoo lang, guys.
Ibig sabihin, in love na in love talaga si Krista kay Mikoy. Mikoy, umayos ka. Linte ka, Mikoy. Totoo lang, pero tama yung sa advice ni Kalingap Tata. Huwag mo ibigay lahat. No, huwag mo ibigay lahat, Krista. Kung nanonood ka sa akin, alam ko nanonood si mami mo sa'yo. Nanonood si mami mo sa akin. Ngayon, narinig mo din ako. Mapayo ako sa'yo, tama yung advice ni Kalingap Tata. No, lagi ka magtatabi ng pagmamahal sa sarili mo. Naintindihan kita kasi first yan eh. Alam mo ba, ang first masarap talaga. Yung minsan pag first time natin ma-in love, minsan todo bigay tayo, di ba? Naisip natin na siya talaga, siya yung mundo natin. Ganun na yung first time eh. Naintindihan kita doon. Pero tama sinabi ni Kalingap Tata. Huwag ka masyadong todo buhos. Tama yun, medyo magpakipot ka, at the same time, magtira ka ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero alam mo, yan naramdaman mo, totoo yan. Naranasan ko yan. In love na in love ka. Totoo yan. Sa mata kasi makakita. Ako, pinagdaanan ko yun, guys. Yung mga ngiti pa lang, mga conversation pa lang nila. Parang iba yung spark nila kapag sila ay talagang napaghalata ko talaga na grabe ang nilang dalawa. Yung sa mata makikita, di ba yung kanta na sa mata makikita ang tunay na pag-ibig. Ayan. Oo nga no? Yung pa lang, sa part 20, nandun na yung sagot. Totoo lang. Anong date yung part 20? Ipaalala nyo nga, anong date yan? Yung part 20? Sabi ni at sabihin kay sa founder, pag sabi kay CG na huwag laging magti-TikTok, yun lang po mga kalingap. Kasi libangan din na siya ni Krista. Bakit ang pinipigilan si Christian huwag na mag-TikTok? Sino nagsasabi niyan? Sabi niyan? Hindi pa lang mga conversation pa lang nila. Hello, Mami So, thanks so much sa palipad mo. Grabe si Mami So, umabol.